Isang araw bago ang kasal, nalaman ko na lang na lihim palang nagpakasal ang pumatay sa puso ko sa ibang babae. Agad kong itinapon ang singsing at lumipad papalayo. Pagkalipas ng ilang buwan, nang lumuhod siya sa harap ko habang umiiyak para humingi ng tulong, ngumiti lang ako ng malamig. Ate Lia, pamilya naman tayo rito. Mas mahalaga ba yung sarili mong pera kaysa sa hinaharap ng kapatid ng asawa mo? Huwag kang maging makasarili. Ang boses na iyon ng aking biyanan, na si Doña Elena, ay parang mabilis na sumaksak sa akin habang nakatayo ako sa gitna ng hapagkainan. Nakahawak ako ng mahigpit sa gilid ng mesa. Nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng aking dibdib at ang panginginig ng aking mga kamay. Malamig ang pawis na tumutulo sa aking likod, habang ang aking paningin ay bahagyang nanlalabo dahil sa pigil na mga luha. Sa loob ng 13 taon ng aming pagsasama ni Daniel, tinitiis ko ang lahat ng panggigipit. Ibinenta ko na ang huling alahas na ipinamana sa akin ng aking pumanaw na ina para lamang ipambayad sa utang sa upa ng aking hipag na si Belle. Ang gintong kuwintas na iyon ang tanging alaala ng aking kabataan. Ngunit ipinamigay ko ng walang pag-aalinlangan dahil naniwala ako sa kanilang mga pangako na pahahalagahan nila ang aking sakripisyo. Ngunit sa gabing ito, habang nakahain ang mainit na pagkain, na ako mismo ang nagluto mula umaga, wala akong narinig, kundi ang patuloy na pambabaliwala. Nakatitig ako sa malinis na plato, hindi makapagsalita dahil sa bara sa aking lalamunan. Ang pakiramdam ng labis na kawalan ng katarungan ay parang mabigat na bato na dumadagan sa aking dibdib. Wala ni isang salita na lumabas sa aking bibig dahil alam kong kapag nagsalita ako, tuluyan ang babagsak ang aking mga luha sa harap ng mga taong walang ibang ginawa kundi ang kumuha mula sa akin. Sige na Lia, pumayag ka na sa gusto ni Mama. Para naman sa kapayapaan ng lahat ito, ang biglang pagsingit ng aking asawa na si Daniel habang nakatitig sa kanyang telepono, hindi man lang ako tinitingnan sa aking mga mata. Ang mga salitang iyon mula kay Daniel ay mas masakit pa kaysa sa anumang panlalait ng kanyang pamilya. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga daliri. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ko at inakalang magtatanggol sa akin ay mas pinili muli ang tumahimik at ipasira ang aking dignidad para lamang sa kagustuhan ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang natitirang pag-asa sa aking puso ay tuluyang nawasak. Hindi pa man ako nakakahinga mula sa sakit ng mga salitang iyon, narinig ko ang mabilis na hakbang ng aking hipag na si Belle na pumasok sa pintuan ng kusina. Dala niya ang isang makapal na folder at agad na inilagay iyon sa harap ko nang may kasamang panunumbat. Ate Lia, kailangan nating mapirmahan ito ngayong gabi. Bukas na bukas din ay kailangang maipasok ang papeles sa bangko bago mag-alas 8 ng umaga. Kapag hindi mo ito pinirmahan ngayon, mawawalan ng bahay ang pamilya ko at ikaw ang magiging dahilan ng aming paghihirap. Ang sigaw ni Belle habang itinuturo ang linya kung saan dapat nakalagay ang aking pirma. Naramdaman ko ang mabilis na pag-ikot ng aking paligid. Ang oras ay patuloy na tumatakbo. Ang aking biyanan ay nakatitig ng malamig sa aking bawat galaw, habang si Daniel ay nananatiling tahimik sa aking tabi. Ang bawat segundo ay parang tali na mas lalong sumasakal sa aking leeg. Hindi ako makahinga sa loob ng silid na yon. Ang pressure mula sa lahat ng dako ay tila gustong pumiga sa akin hanggang sa wala nang maiwan. Dahan-dahan kong itinulak ang aking upuan pabalik. Ang tunog ng kahoy na nagrereklamo sa sahig ay sumira sa katahimikan ng kusina. Tumayo ako ng mabilis kahit na medyo kumakapal ang panginginig ng aking mga tuhod. Inabot ko ang panulat na hawak ni Belle. Sa gitna ng labis na panlalabo ng aking paningin at sa kagustuhang makatakas sa suffocating na kapaligirang iyon, mabilis kong isinulat ang aking pangalan sa ilalim ng kasunduan nang hindi man lang binabasa ang kabuuang nilalaman ng mga pahina. Nang maibaba ko ang panulat, agad kong kinuha ang aking bag at mabilis na naglakad palabas ng bahay sa gitna ng dilim ng gabi. Naiwan ang pamilya Santos na nakatitig sa mga papel na pormal kong pinirmahan. Pumatak ang kadiliman sa buong paligid habang mabilis akong naglalakad pabalik sa bahay
pagkatapos kong magpalipas ng oras sa kalapit na parke. Ang lamig ng hangin sa gabi ay tumatama sa aking mukha, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng aking dibdib. Ang aking mga paa ay mabigat. Tila bawat hakbang ay may dalang kadena ng sakit at pagsisisi dahil sa ginawa kong pagpirma sa mga papeles, nang hindi man lang tinitingnan ang nilalaman nito. Nang buksan ko ang pinto ng bahay, ang tahimik na kalagayan ng sala ay agad na sumalubong sa akin. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na nasira nang marinig ko ang mahinang tunog mula sa may likod ng kusina. Dahan-dahan akong naglakad patungo roon at doon ay natagpuan ko ang aking 12 taong gulang na anak na si Sofia. Nakatayo siya sa harap ng malaking palanggana na puno ng napakaraming maruruming damit. Ang kanyang maliliit na kamay ay abala sa pagkusot ng mga makakapal na tela na hindi naman sa aming pamilya. Nakilala ko agad ang mga damit na iyon, mga damit ng mga anak ni Belle. Ang liwanag mula sa iisang ilaw sa kusina ay tumatama sa kanyang munting katawan na halatang pagod na pagod na. Sofia, ang mahina kong tawag habang lumalapit sa kanya. Nabigla ang bata at mabilis na pinalitaw ang isang pilit na ngiti sa kanyang mukha. Ate Lia, ay mama pala, kakauwi niyo lang po? Lumuhod ako sa kanyang tabi at hinawakan ang kanyang mga kamay. Doon ko napansin ang kapansin-pansing pamumula at pagmamagaling ng kanyang balat. Dahil sa matagal na pagkababad, sa matapang na sabon at malamig na tubig. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagod. Bakit ikaw ang naglalaba ng mga ito, anak? Nasaan ang tiyabel mo? Bakit hindi pa ikaw nag-aaral sa kwarto mo? Ang tanong ko habang nararamdaman ang mabilis na pag-init ng aking mga mata at ang paninikip ng aking dibdib. Bumaba ang tingin ni Sofia sa palanggana. Ang kanyang maliit na boses ay nanginginig nang magsalita siya. Sinabi po kasi ni Lola Elena at Tia Belle na kailangan ko daw pong tumulong sa mga gawaing bahay. Sabi ni Lola, kapag hindi ko daw po ginawa ito, magagalit siya sa inyo at sasabihin niyang wala kayong pakinabang sa bahay na ito. Ang mga salitang iyon mula sa aking anak ay parang matalim na kutsilyo na sumaksak ng paulit-ulit sa aking puso. Ang aking buong katawan ay nanigas sa galit at labis na panlulumo. Ang pagtitiis ko sa loob ng maraming taon ay hindi lang pala sa akin nagdudulot ng sakit, kundi unti-unti na ring sumisira sa pagkabata ng aking nag-iisang anak. Niyakap ko ng napakahigpit si Sofia. Naramdaman ko ang kanyang maliit na katawan na sumasandal sa akin, habang ang aking mga luha ay patuloy na pumapatak sa kanyang balikat nang walang tunog. Ang pagkahabag sa aking anak at ang matinding galit sa aking sarili dahil sa pagiging mahina ay naghalo sa aking puso. Inalis ko ang mga kamay ni Sofia sa sabon at pinunasan yon gamit ang aking damit. Tumayo ako ng mabilis, hawak ang kamay ng aking anak, at mabilis na naglakad patungo sa silid ng aking biyanan na si Doña Elena. Ang panginginig sa aking mga binti ay napalitan ng isang matinding determinasyon na ngayon ko lamang naramdaman sa buong buhay ko. Walang alinlangan kong itinulak ang pinto ng kwarto ni Doña Elena. Nakaupo ang aking biyanan sa gilid ng kanyang kama habang nagpumahid ng langis sa kanyang mga binti, ngunit agad siyang napatingin sa akin ng may malamig at mataas na tingin. Napakabastos mo talaga, Lia. Hindi ka man lang marunong kumatok bago pumasok sa silid ko. Ang malamig niyang pambungad habang dahan-dahang itinatabi ang bote ng langis. Inilagay ko si Sofia sa aking likuran at direktang tinitigan ang aking biyanan sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang pagtaas ng init sa aking leeg, ngunit pilit kong pinanatiling matatag ang aking boses, kahit na ang aking mga daliri ay nanginginig sa matinding galit. Mama, bakit si Sofia ang pinaglalaban ninyo ng mga damit ng pamilya ni Belle? 12 taong gulang pa lang ang anak ko. Bakit ninyo siya ginagawang katulong sa bahay na ito? Kumunot ang noo ni Doña Elena at dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay napuno ng kawalan ng galang at galit sa aking pagkontra. At kailan ka pa natutong sumagot-sagot sa akin ng ganyan? Bata pa lang si Sofia, pero kailangan niyang matutong magsilbi sa pamilya. Noong edad niya ako, ginagawa ko na ang lahat ng gawaing bahay. Anong masama sa pagtulong sa sarili niyang pamilya? Ang pagtulong ay iba sa pag-abuso, Mama. Ang mabilis kong sagot
habang mas lalong humigpit ang hawak ko sa kamay ng aking anak. Hindi alipin si Sofia at hinding-hindi ko napapayagan na gamitin ninyo ang anak ko para lang pagtakpan ang katamaran ng iba. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 13 taon na tahasan kong tinanggihan ang aking biyanan. Ang mukha ni Doña Elena ay namula sa galit. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa at mabilis na tinawagan si Daniel. Pagkalipas lamang ng 20 minuto, mabilis na pumasok si Daniel sa bahay. Halatang nagmamadali at may dalang pag-aalala sa kanyang mukha. Agad siyang sinalubong ni Doña Elena na biglang nagbago ang boses at naging parang kawawa at umiiyak. Daniel, tingnan mo ang asawa mo. Pumasok sa kwarto ko at pinagsalitaan ako ng napakasasamang salita. Wala na siyang igalang sa akin bilang ina mo. Ang sumbong ng aking biyanan habang hawak ang kanyang dibdib na para bang inaatake sa puso. Lumingon sa akin si Daniel. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pagod at pagkairita. Hinalikdok niya ang aking braso at mabilis akong hinila patungo sa aming silid, habang si Sofia ay naiwan sa labas na nakatitig sa amin ng may takot. Nang maihafit ang pinto ng aming kwarto, agad kong binitawan ang kamay ni Daniel. Tinitigan ko siya habang naghihintay ng kahit kaunting pag-unawa, ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay tuluyang pumatay sa natitira kong pag-asa. Lia, ano ba naman ito? Bakit kailangan mo pang makipag-away kay mama? Alam mo namang matanda na siya at may sakit sa puso. Bakit hindi mo na lang intindihin? Ang naiinis na sabi ni Daniel habang hinahawakan ang kanyang ulo. Daniel, ang anak natin ang pinag-uusapan dito. Ang sigaw ko habang patuloy na tumutulo ang aking mga luha. Pinaglalaban nila si Sofia ng napakaraming damit hanggang sa mamula at masugatan ang mga kamay niya. Hindi mo man lang ba ipagtatanggol ang sarili mong anak? Bumuntong hininga si Daniel at umiling. Lia, maliit na bagay lang yan. Mag-ina kayo, hindi ba pwedeng magtulungan na lang? Emosyonal ka lang ngayon. Pakiusap naman, magpaumanhin ka na kay mama para magkaroon na ng kapayapaan sa bahay na ito. Naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking buong katawan. Tinitigan ko si Daniel, ang lalaking ipinaglaban ko at minahal ng higit pa sa aking sarili. Sa sandaling iyon, nare-realize ko na wala na akong kakampi sa bahay na ito. Dahan-dahan kong inalis ang aking kamay sa kanyang hawak. Kinuha ko ang aking unan sa kama at malamig na tumitig sa kanya. Maliit na bagay pala sa'yo ang dignidad ng anak mo, Daniel. Mula ngayong gabi, sa labas ako matutulog. Nagtatago pa ang araw sa likod ng mga ulap nang magising ako sa sala. Ang paninigas ng aking likod dahil sa pagtulog sa matigas na sofa ay hindi maikakaila. Ngunit mas matindi ang kirot na nararamdaman ko sa aking dibdib sa tuwing naaalala ko ang mga salita ni Daniel kagabi. Habang naghahanda ako ng almusal para kay Sofia, narinig ko ang mabilis at malakas na pagbukas ng pangunahing pinto. Pumasok si Belle kasama ang kanyang asawang si Ramon. Namumula ang mga mata ni Belle sa pag-iyak, habang si Ramon naman ay halatang balisa at hindi makapakali habang nakatingin sa paligid. Agad na lumabas si Doña Elena mula sa kanyang kwarto, tila ba matagal na niyang inaasahan ang pagdating ng dalawa. Mabilis na lumapit si Belle sa kanyang ina at patakbong lumuhod sa harap nito. Mama, tulungan niyo po kami ni Ramon, ang sigaw ni Belle habang humahagulgol. Mawawalan po kami ng bahay. Kukunin na ng mga taong pinagkakautangan namin ang lahat ng mayroon kami kapag hindi kami nakabayad ngayong linggong ito. Lumabas din si Daniel mula sa silid dahil sa ingay. Lumapit si Ramon kay Daniel at hinawakan ang balikat nito ng mahigpit. Kuya Daniel, ikaw na lang ang makakatulong sa amin. Nagkamali ako sa negosyo, ngunit pamilya tayo. Hindi mo ba kayang iligtas ang kapatid mo? Tumingin si Doña Elena kay Daniel at pagkatapos ay bumaling ang kanyang malamig na tingin sa akin. Daniel, kunin mo ang bankbook ng savings account ninyo ni Lia. Ibigay mo muna kay Belle para mabayaran ang utang nila. Napatigil ako sa paghawak sa baso. Ang perang yon sa savings account ay hindi lamang basta pera. Iyon ang nakatagong pondo na pinaghirapan kong ipunin sa loob ng 8 taon para sa pag-aaral ni Sofia sa kolehiyo. Bawat sentimo roon ay galing sa pagtitipid ko sa mga pangunahing pangangailangan ng aming tahanan. Hindi maaari. Ang mabilis at matatag kong sabi,
Habang lumalapit sa gitna ng sala, nagulat ang lahat sa aking boses. Si Belle ay mabilis na tumayo at masamang tumitig sa akin. Ate Lia, pera lang yan. Pamilya kami ni Kuya Daniel. Mas mahalaga pa ba ang perang yan kaysa sa buhay ng kapatid ng asawa mo? Pera yan ang kinabukasan ng anak ko, Belle, ang sagot ko habang nananatiling nakatayo ng matuwid. 8 taon kong pinagsumikapang ipunin yan para sa pag-aaral ni Sofia. Hindi ko papayag na kunin niyo ang pera ng anak ko para lang ipambayad sa utang na kayo mismo ang gumawa. Lia! Ang sigaw ni Doña Elena habang itinuturo ang kanyang daliri sa aking mukha. Napakagahaman mo. Walang utang na loob. Nakikitira ka lang sa bahay ng pamilya Santos, ngunit napakaitim ng puso mo. Kung hindi mo ibibigay ang perang yan, lumayas ka sa bahay na ito. Lumapit si Daniel sa akin at hinawakan ang aking braso. Lia, pakiusap naman. Maaari pa naman tayong mag-ipon ulit para kay Sofia. 9 na taon pa bago magkolehiyo ang anak natin. Ibigay mo muna sa kanila. Inalis ko ang kamay ni Daniel sa aking braso nang may matinding pait sa aking mga mata. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Hindi, Daniel. Hinding-hindi ko ibibigay ang perang ito. At kung pilitin niyo ako, kakailanganin niyo munang daanan ang bangkay ko bago niyo makuha ang huling proteksyon ng anak ko. Dahil sa galit, mabilis na pumasok si Doña Elena sa aking kwarto at ginalugad ang mga aparador upang hanapin ang bank book. Habang ako naman ay mabilis na tumakbo upang harangan ang pinto. Nakahawak ako ng mahigpit sa pinto ng aming silid habang pilit na humaharang sa galit na si Doña Elena. Ang panginginig ng aking mga kamay ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na matagal kong kingkimkim. Naipit ko sa aking bag ang bank book ni Sofia at hinding-hindi ko iyon bibitawan kahit ano pa ang mangyari. Umalis ka dyan, Lia. Huwag mo akong subukan sa sarili kong bahay. Ang galit na sigaw ng aking biyanan habang pilit akong itinutulak palayo sa pinto. Sa gitna ng kaguluhang iyon, naramdaman ko ang panginginig ng aking telepono sa loob ng aking bulsa. Tumatawag ang kaibigan kong si Tess, ngunit wala akong pagkakataong sagutin ito. Nang mapansin ni Doña Elena na hindi ako matitinag, galit siyang bumalik sa sala at nagsimulang umiyak ng malakas upang makuha muli ang awa ni Daniel. Lumalalim na ang gabi, ngunit hindi pa rin umaalis sina Belle at Ramon. Nag-uusap sila sa balkonahe habang si Daniel ay nakaupo sa sala, balisa at nakahawak sa kanyang ulo. Kailangan kong kumuha ng tubig para kay Sofia na nagtatago pa rin sa aming kwarto. Kaya dahan-dahan akong naglakad patungo sa kusina na malapit sa balkonahe. Habang nagbubuhos ako ng tubig sa baso sa gitna ng dilim, narinig ko ang mahinang boses ni Ramon na nakatayo sa labas. Siguraduhin mo lang na mapapapirma mo si Kuya Daniel ngayong gabi, Belle, ang utos ni Ramon sa kanyang asawa. Hindi sapat ang pondo sa savings account. Malaking halaga ang kailangan natin para mabayaran ang mga ilegal na pautang na kinuha ko. Kapag nakuha natin ang pirma ni Daniel sa kasunduan sa bangko, ang bahay na ito ang magiging collateral. Sila ang mananagot kapag hindi natin nabayaran. Nanigas ang buong katawan ko sa aking narinig. Ang tubig mula sa baso ay umaapaw na sa aking mga daliri, ngunit hindi ko iyon naramdaman. Ang malamig na katotohanan ay pumasok sa aking isipan. Hindi lang ang pera ni Sofia ang gusto nilang kunin. Gusto nilang isakripisyo ang mismong bahay kung saan kami nakatira. Mabilis akong bumalik sa aming silid habang kumakaba ng matindi ang aking dibdib. Nang makalabas si Ramon at Belle upang bumili ng inumin sa labas, agad akong pumunta sa maliit na mesa sa sala kung saan inilapag ni Belle ang kanyang makapal na folder. Sa tulong ng liwanag mula sa aking telepono, mabilis kong binuksan ang mga papeles. Doon ko nakita ang isang kasunduan sa pautang mula sa isang pribadong kumpanya. Ang pangalan ni Daniel ang nakalagay bilang pangunahing borrower at ang nakagagimbal pa ang mismong titulo ng bahay at lupa ng pamilya Santos ang nakatala bilang garantiya. Ito ang kasunduan na ipinapirma sa akin ni Belle noong unang gabi. Isang kasunduan na magbibigay ng karapatan sa kanila na gamitin ang pangalan ni Daniel para sa kanilang mga utang. Ano ang ginagawa mo sa mga papeles na yan, Lia? Ang biglang boses ni Daniel mula sa aking likuran. Mabilis akong humarap sa kanya. Hawak ang mga papeles na nanginginig ang aking mga kamay.
Daniel, tingnan mo ito. Niloloko ka ng kapatid mo at ni Ramon. Hindi lang pera sa bangko ang gusto nila. Gusto nilang isangla ang bahay natin para sa mga ilegal na utang ni Ramon. Kumunot ang noo ni Daniel at mabilis na kinuha ang mga papel mula sa aking kamay. Habang binabasa niya ang mga nakasulat sa bawat pahina, ang kanyang mukha ay unti-unting nawala ng kulay. Nakatitig si Daniel sa mga papel na hawak niya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Ang bawat linyang nakasulat sa kasunduan ay malinaw na patunay na gagamitin ang kanilang bahay bilang kolateral sa malaking utang ni Ramon. Hindi magagawa sa akin ito ni Belle, ang mahinang bulong ni Daniel, habang umaalingaw-ngaw ang pagkabigla sa kanyang boses. Ginawa na nila, Daniel, ang sagot ko, habang nakatitig sa kanya ng malamig. Ito ang papel na pilit nilang pinapapirmahan sa akin at sa iyo. Kung hindi ko natuklasan ito, bukas na bukas din ay mawawalan tayo ng tahanan. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang narinig ang hakbang ng mga paa mula sa lumang cabinet sa ilalim ng hagdan. Naalala ni Daniel ang isang lumang kahoy na kahon na ipinamana ng kanyang pumanaw na amang si Don Arturo. Sa matinding pagdududa at paghahanap ng kasagutan, mabilis na tinungo ni Daniel ang cabinet at inilabas ang alabok na kahon. Sa loob ng kahon, sa ilalim ng mga lumang larawan at papeles, ay may isang kulay, kayumangging sobre na may nakasulat na pangalan ni Daniel. Dahan-dahan itong binuksan ni Daniel. Sa loob nito ay ang orihinal na kasunduan sa pagmamay-ari ng bahay at isang sulat mula kay Don Arturo bago ito yumao. Habang binabasa ni Daniel ang sulat ng malakas, ang bawat salita ay parang gumigising sa kanyang natutulog na pag-iisip. Daniel, ang bahay na ito ay ipinundar ko para sa seguridad ng iyong pamilya at ng iyong magiging mga anak. Ang property na ito ay nakapangalan sa iyo at sa iyong mga tagapagmana lamang. Hinding-hindi mo pahihintulutan na gamitin ang tahanang ito bilang garantiya o utang para sa sinumang miyembro ng pamilya, kabilang ang iyong kapatid na si Belle. Ang proteksyon ng iyong sariling tahanan ang iyong pangunahing tungkulin. Napatigil si Daniel sa pagbabasa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang napagtanto ang katotohanan. Ang kanyang ama ay matagal nang nakakita sa maaring mangyari sa hinaharap. Biglang pumasok si Doña Elena sa sala pagkarinig sa aming mga boses. Nang makita niya ang sulat at ang mga papeles na hawak ni Daniel, agad niyang inagaw ang sulat mula sa mga kamay ng kanyang anak. Walang kwenta ang lumang sulat na yan, ang galit na sigaw ni Doña Elena habang pinupunit ang isang bahagi ng kopya ng sulat. Patay na ang ama mo, Daniel. Ang buhay na kapatid mo ang kailangang iligtas ngayon. Mas mahalaga pa ba ang papel na yan kaysa sa dugo't laman mo? Tinitigan ni Daniel ang kanyang ina. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko sa kanyang mga mata, ang isang kakaibang liwanag. Hindi na ito ang mata ng isang sunod-sunurang anak, kundi ng isang taong nabulabog ang kabuuan ng kanyang pagkatao. Ibinaba ni Daniel ang pira-pirasong papel sa mesa. Sobra na, Mama. Sobra na ang panggagamit ninyo sa amin ni Lia. Nang sumunod na hapon, nagbago ang hangin sa loob ng bahay. Hindi pinalampas ni Doña Elena ang ginawang pagtanggi ni Daniel at ang paglaban ko, upang pigain ang aming leeg at ipamukha sa buong mundo na ako ang masamang taong sumisira sa kanilang pamilya. Nagpatawag siya ng isang biglaang pagtitipon ng buong angkan ng mga santos. Pumuno sa aming sala ang mga tiyo, tiya at mga pinsan ni Daniel. Nakaupo si Doña Elena sa gitna, may hawak na panyo at tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha habang nakapaligid sa kanya ang mga kamag-anak na galit na nakatitig sa akin. Tingnan ninyo ang ginawa ng babaeng yan, ang umiiyak na sumbong ni Doña Elena habang itinuturo ako ng kanyang nanginginig na daliri. 13 taon namin siyang pinatira rito, pinakain at itinuring na pamilya. Ngayon, nangangailangan ang kapatid ng asawa niya, ngunit ayaw niyang ilabas ang pera. Napakagahaman. Wala siyang utang na loob sa pamilyang pumatong sa kanya. Agad na sumunod ang matatalim na salita mula sa nakatatandang tiyahin ni Daniel na si Tia Masing. Lia, napakasama ng ugali mo. Asawa ka lang. Wala kang karapatang humadlang kapag pamilya Santos na ang nag-uusap.
kung hindi dahil sa pamilyang ito, wala ka sa kinaroroonan mo ngayon. Nakatayo ako sa gilid ng hagdan. Kumakaba ang aking dibdib at malamig ang aking mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, pilit kong itinayo nang matuwid ang aking balikat. Hindi ako lumuhod, hindi ako umiyak sa harap nila, at hindi ako humingi ng tawad. Ang aking tahimik na paninindigan ay mas lalong nagpagalit sa kanila. Habang patuloy ang pambabatikos at pagmumura ng mga kamag-anak, biglang bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok ang kaibigan kong si Tess, isang matapang at matagumpay na babaeng negosyante na matagal nang nakakakita sa aking paghihirap. Mabilis na naglakad si Tess patungo sa gitna ng sala. Iniharang ang kanyang sarili sa harap ko at malamig na tinitigan ang bawat isa sa mga naroon. Napakagaling ninyong magsalita tungkol sa pamilya at utang na loob. Ang malakas at malinaw na boses ni Tess na nagpatahimik sa buong silid. Sino sa inyo ang nakakaalam na ang alahas ng pumanaw na ina ni Leah ay ibinenta niya para lang pambayad sa utang ni Belle noong 1 taon? Sino sa inyo ang nagpakain sa pamilyang ito habang si Leah ay nagpapakapagod araw at gabi nang walang sweldo bilang katulong sa bahay na ito? Lalong nagalit si Doña Elena. Sino ka para makialam sa usapan ng pamilya namin? Ako ang kaibigan na hindi papayag na tapakan niyo na lang ulit ang dignidad ni Leah. Ang sagot ni Tess habang kinuha ang aking bag. Hinarap niya ako at hinawakan ang aking mga kamay ng mahigpit. Leah, 13 taon ka nang nagiging alipin ng walang bayad. Tama na, sumama ka sa akin. Oras na para singilin mo ang buhay na ninakaw nila sa'yo. Inalis ko ang aking apron na nakatali sa aking baywang. Dahan-dahan ko itong inilapag sa ibabaw ng mesa sa harap ng pamilya Santos. Tinitigan ko si Daniel na nakatayo sa isang sulok, walang magawa at nakayuko. Nang walang anumang ingay o pagmamakaawa, tumalikod ako at sumama kay Tess palabas ng bahay. Naiwan ang buong angkan na nakatitig sa aking pag-alis. Lumipat muna kami ni Sofia sa maliit na bakanting silid sa bahay ni Tess. Sa unang gabi, hindi ako nakatulog. Ang katahimikan ng silid ay parang napakabigat. Ngunit sa kabila ng takot sa hinaharap, nararamdaman ko ang isang kakaibang ginhawa sa aking dibdib. Ang kalayaan mula sa panlalait at panggigipit. Madaling araw pa lang, 3:00 pa lang ng umaga, gising na ako. Hindi ako pwedeng tumigil at maawa sa sarili ko. May anak akong kailangang buhayin at palakihin ng may dignidad. Pumasok ako sa maliit na kusina ni Tess at sinimulang ihanda ang mga sangkap para sa paggawa ng puto at kutsinta, mga kakaning Filipino na natutunan kong lutuin mula sa aking pumanaw na ina. Ang amoy ng gatas ng niyog, steamed rice flour, at sariwang dahon ng saging ay mabilis na humalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Bawat halik, bawat halo ng harina, at bawat pag-aayos ng mga hulmahan ay ginawa ko ng may buong puso. Ito ang mga bagay na dating ginagawa ko para lamang ipamigay ng libre sa pamilya Santos. Ngunit ngayon, ito na ang magiging sandata ko para makatayo sa sarili kong mga paa. Nang mag-alas 6 ng umaga, inayos namin ni Tess ang isang maliit na sapat sa gilid ng palengke sa aming bayan. Sa unang ilang oras, walang masyadong bumibili. Maraming tao ang dumadaan lamang at tumitingin. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga binti dahil sa hiya at pag-aalinlangan. Ngunit nang makita ko si Sofia na masayang nagdidikit ng mga maliliit na sticker na may simpleng guhit ng bulaklak sa bawat lalagyan ng kakanin, napalitan ng lakas ng loob ang aking takot. Bibili ako ng 3 lalagyan ng puto, manang, ang sabi ng isang matandang babae na unang huminto sa aming sapa. Nang matikman ng matanda ang puto, ngumiti ito ng malapad. Napakalambot at napakasarap. Hindi masyadong matamis, eksaktong-eksakto ang timpla. Doon nagsimula ang lahat. Sa tulong ng masarap na lasa at ng rekomendasyon ng mga unang nakatikim, mabilis na naubos ang aming mga tinda bago magtanghaling tapat. Hawak ko ang aking kauna-unahang kita, mga perang papel na lukot at basa ng pawis. Hindi ito malaking halaga, ngunit para sa akin, ito ang unang pera sa loob ng 13 taon na pinaghirapan ko para sa sarili kong pamilya at hindi na nakawin ng iba. Habang inaayos namin ni Sofia ang aming mga gamit para umuwi,
Biglang huminto ang isang mamahaling kotse sa gilid ng kalsada. Bumaba ang bintana nito at doon lumabas ang mukha ni Doña Elena. Tinitigan niya ang aming maliit na sapa ng may matinding panggugulat at panggigipit sa kanyang mga mata. Napakababa talaga ng antas mo, Lia, ang malamig na sabi ni Doña Elena habang nakatitig sa akin mula sa loob ng kotse. Iniwan mo ang asawa mo para lang maging tindera sa palengke. Pinapahiya mo ang apelidong Santos. Tinitigan ko si Doña Elena ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi idinuyo-duyo ang aking ulo at hindi nagpakita ng kahit konting takot. Ang dating Liana na agad na humihingi ng tawad sa tuwing nagagalit siya ay wala na. Ang pagbebenta po ng malinis na pagkain para sa kinabukasan ng anak ko ay walang ikahihiya, Mama, ang malamig at matatag kong sagot. Mas nakakahiya po ang kumain mula sa pawis at sakripisyo ng ibang tao habang pinalalabas na wala silang kwenta. Mabilis na itinaas ni Doña Elena ang bintana ng kotse at mabilis na umalis ang sasakyan. Naiwan ang kaunting alikabok sa kalsada. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga kami sa silid ni Tess, nakatulog na si Sofia dahil sa pagod mula sa pagtulong sa akin sa palengke. Dahan-dahan kong inayos ang kanyang kumot. Habang inililipat ko ang kanyang bag sa ibabaw ng mesa, may nahulog na isang maliit na kulay rusas na notebook mula sa panloob ng bulsa nito. Ito ang maliit na notebook na palaging hawak ni Sofia sa tuwing nakaupo siya sa isang sulok ng bahay ng mga Santos. Dahan-dahan kong binuksan ang mga pahina. Sa loob nito ay walang mga leksyon sa paaralan. Ang bawat pahina ay puno ng mga simpleng guhit ng aking anak gamit ang mga kulay sapas na lapis. Sa unang pahina, iginuhit niya ang isang maliit na babae na nakatayo sa tabi ng malaking palanggana ng maruruming damit, habang sa ilalim nito ay may nakasulat na mga salita. Sana maging malakas ako para hindi na umiyak si Mama sa kusina gabi-gabi. Sa sumunod na pahina, iginuhit niya ang aming dalawa na hawak-hawak ang mga kahon ng puto sa palengke. At sa ibaba ay ang mga linyang nagpagimbal at nagpaluha sa aking buong pagkatao. Ayaw ko pong maging tulad ng ginagawa ni Lola kay Mama. Paglaki ko, gusto ko pong maging tulad ni Mama, matapang at marunong lumaban. Ayaw ko pong makakita ng babaeng umiiyak sa dilim para lang maging mabuting asawa at ina. Nakahawak ako sa aking dibdib habang ang aking mga luha ay patuloy na pumapatak sa mga pahina ng notebook. Ang sakit na naramdaman ko sa loob ng 13 taon ng pagtitiis ay napalitan ng isang napakalaking realizations. Ang aking pagtitiis ay hindi pala nagturo sa aking anak kung paano maging mabait. Nagturo ito sa kanya na ang pagiging babae ay nangangahulugan ng pagtanggap ng panggigipit at kawalan ng katarungan. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng aking pag-alis at paglaban, nakikita na ng aking anak ang tunay na kahulugan ng dignidad. Lumapit ako sa kama at dahan-dahan kong niyakap si Sofia mula sa likuran. Hinalikan ko ang kanyang buhok habang pinupunasan ang aking mga luha. Hindi ka na ulit makakakita ng luha ng paghihirap mula sa akin, anak. Ang mahina kong bulong sa kanyang tainga. Mula ngayon, ang makikita mo na lang ay ang isang inang nakatayo sa sarili niyang mga paa. Nang lumabas ako ng silid upang kumuha ng tubig, nagulat ako nang makita ko si Daniel na nakatayo sa labas ng pintuan ng bahay ni Tess. Basang-basa sa mahinang ulan at may hawak na isang maliit na plastic bag ng pagkain. Nakatayo si Daniel sa ilalim ng malamig na ulan, hawak ang plastic bag na naglalaman ng paboritong pagkain ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay halatang pagod na pagod, habang ang kanyang mga labi ay nanginginig sa lamig. Nang makita niya ako sa pintuan, mabilis siyang lumapit ng may pag-asa sa kanyang mukha. Lia, pakiusap, mag-usap tayo, ang mahinang pakiusap ni Daniel habang nakatitig sa akin. Umuwi na kayo ni Sofia. Masyadong madilim at malamig dito. Hindi ko kayang tiisin na nakikita kayong dalawa na naghihirap sa labas habang ako ay nasa malaking bahay. Tinitigan ko si Daniel ng malamig. Walang galit sa aking boses, ngunit wala rin kahit katiting na init ng purong pagmamahal na dati kong ipinapadama sa kanya. Hindi kami naghihirap dito, Daniel, ang matatag kong sagot. Mas natutulog kami ng payapa rito kaysa sa bahay mo kung saan bawat gabi ay kailangan kong mag-isip kung paano ko protektahan ang anak ko
mula sa pamilya mo. Nagbago na ang lahat, Leah, ang mabilis niyang paliwanag. Sinabihan ko na si Mama na hindi ko ibibigay ang bahay. Hindi ko na rin ibibigay ang savings account ni Sofia. Huli na ang lahat para riyan, Daniel, ang sabi ko habang dahan-dahang itinutulak ang pinto pabalik. Ginawa mo lang yan noong nalaman mong niloloko ka rin nila. Hindi mo ginawa yan noong ako at ang anak mo ang nasasaktan. Umuwi ka na. Hindi pa man nakakasagot si Daniel, biglang tumunog ng malakas ang kanyang telepono. Nang sagutin niya ito, ang boses ni Belle ay umalingaw-ngaw mula sa speaker, puno ng matinding takot at pagmamakaawa. Kuya Daniel, pumunta ka rito sa bahay ngayon din. Nilulusob kami ng mga taong pinagkakautangan ni Ramon. Sisisirain nila ang bahay natin, ang sigaw ni Belle habang umiiyak. Mabilis na tumakbo si Daniel pabalik sa kanyang sasakyan, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, sumama ako sa kanya upang siguraduhing ligtas ang mga gamit at ang mismong bahay na ari-arian ng pamilya Santos, na ipinagtatanggol ko rin para kay Sofia. Nang makarating kami sa bahay ng mga Santos, ang buong sala ay parang ginulo ng isang bagyo. Ang mga vasong palamuti ay basag-basag sa sahig. Ang mga kurtina ay nakasabit ng punit-punit, habang dalawang malalaking lalaki na may matatapang na mukha ang nakatayo sa gitna ng silid. Si Doña Elena ay nakaupo sa sahig sa isang sulok, nanginginig sa takot at hawak ang kanyang dibdib, habang si Belle ay nakatago sa likod ng kanyang ina, umiiyak ng walang tigil. Nasaan ang asawa mo, Belle? Ang sigaw ng isa sa mga lalaki, habang itinuturo ang isang papel. Umalis si Ramon at iniwan sa amin ang kasunduang ito. Nakasulat dito na kapag hindi siya nakabayad sa loob ng 3 araw, ang bahay na ito ang kukunin namin dahil ang pangalan ng kapatid mo ang nakalagay bilang gwarantor. Lalong humagulgol si Belle. Sa gitna ng matinding takot, lumuhod siya sa harap ng mga lalaki at pagkatapos ay bumaling sa amin. Patawarin niyo ako, Kuya Daniel. Patawarin mo ako, Mama, ang sigaw ni Belle. Pinilit ako ni Ramon. Binubuli at pinagbabantaan niya ako araw-araw kapag hindi ako pumayag sa mga utang niya. Hindi ko alam na umabot sa ganito. Niloko rin ako ng sarili kong asawa. Napatigil ang lahat sa sala. Ang katotohanan ay tuluyang nabunyag. Si Belle ay hindi lang bastos at makasarili, kundi isa ring biktima ng emosyonal at pisikal na panggigipit ng kanyang sariling asawang si Ramon. Ngunit ang kanyang pagiging mahina at pagsunod dito ay halos sumira sa buong pamilya. Tinitigan ko si Doña Elena na nakaupo sa sahig, walang magawa at umiiyak habang nakatitig sa nawasak niyang pamilya. Humarang si Daniel sa harap ni na Doña Elena at Belle. Ang kanyang mga mata na dating puno ng kawalan ng sigla ay napalitan ng matinding galit at paninindigan habang nakatitig sa dalawang lalaking naniningil ng utang. Umalis kayo sa bahay ko ngayon din, ang malakas at matatag na boses ni Daniel na umalingaw-ngaw sa buong sala. Walang bisa ang kasunduang hawak ninyo. Ang pangalan ko ay pineke ni Ramon, at ang bahay na ito ay protektado ng batas at ng diwa ng aking pumanaw na ama. Kapag hindi kayo umalis sa loob ng 5 minuto, itatawag ko kayo sa mga pulis para sa trespassing at extortion. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Nang makita nilang hindi natatakot si Daniel at hawak na nito ang kanyang telepono upang tumawag sa kapulisan, mabilis nilang kinuha ang mga papeles sa mesa at naglakad palabas habang nagbibigay ng huling banta. Babalik kami, Daniel. Siguraduhin mong mahanap mo ang bayaw mo kung ayaw mong lumaki ang gulo. Ang sigaw ng isa bago tuluyang lumabas ng pinto. Nang makalabas ang mga lalaki, bumagsak si Doña Elena sa sahig habang patuloy na umiiyak. Daniel, tulungan mo ang kapatid mo. Hanapin ninyo si Ramon, bayaran ninyo ang utang para matapos na ito. Humarap si Daniel sa kanyang ina. Sa pagkakataong ito, hindi siya lumuhod at hindi pumayag sa kagustuhan nito. Hindi, Mama, ang malamig na sagot ni Daniel habang umiling. Hindi ko babayaran ang kahit 1 sentimo ng utang ni Ramon. At hinding-hindi ko nagagamitin ang perang itinabi para kay Sofia. Si Ramon ang gumawa ng utang na ito at ang batas ang maniningil sa kanya. Kung kailangang makulong ang taong yun para matuto siya, kakasuhan natin siya ng estafa at panggagahasa sa pangalan ng pamilya natin.
Napatingin si Belle sa kanyang kapatid ng may halong gulat at takot. Ngunit wala nang salita na lumabas sa kanyang bibig. Pagkatapos mailagay ang seguridad sa bahay, mabilis na naglakad si Daniel patungo sa akin habang nakatayo ako sa labas ng pinto. Lumuhod siya sa aking harap, sa gitna ng basang semento ng bakuran. Lia, patawarin mo ako, ang umiiyak na pakiusap ni Daniel habang nakatitig sa akin. Ngayon ko lang na-realize kung gaano kita pinabayaan. Naging napakahina kong asawa at ama. Pinahintulutan kong tapakan nila ang dignidad mo at ng anak natin dahil lang sa maling paniniwala na kailangang magsakripisyo para sa pamilya. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong ayusin ito. Tinitigan ko si Daniel habang nakaluhod sa aking harap. Naramdaman ko ang lungkot sa aking puso, ngunit hindi na ako ang marupok na Liana na mabilis magpatawad dahil lamang sa awa. Bumangon ka dyan, Daniel, ang mahinang sabi ko habang itinuturo ang bahay. Hindi sapat ang pagluha at pagluhod para mabura ang 13 taon ng sakit. Kung gusto mong magbago, linisin mo muna ang sarili mong tahanan. Protektahan mo ang kapatid mo mula sa masamang asawa niya, sa tamang paraan sa tulong ng batas. At patunayan mo sa anak mo na nararapat kang maging ama sa kanya. Saka na tayo mag-usap tungkol sa atin. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa bahay ni Tess. Naiwan si Daniel na nakatayo at tumatango nang may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. 2 linggo ang mabilis na lumipas pagkatapos ng gabi ng kaguluhan. Sa tulong ni Tess, nakahanap kami ni Sofia ng isang maliit ngunit malinis na apartment na malapit sa palengke. Sa bawat umaga, masigla kong inihahanda ang aking mga paninda. At ngayon ay hindi na lamang puto at kutsinta ang aking ibinebenta. Nagsimula na rin akong gumawa ng sapin-sapin at biko na mabilis na kinagigiliwan ng mga tao sa aming bayan. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga basyong lalagyan sa aking sapa, nagulat ako nang makita ko si Belle na nakatayo sa kalapit na poste. Pumayat siya ng husto, may mga itim sa ilalim ng kanyang mga mata, at halatang takot na takot habang nakatingin sa akin. Ate Lia, ang mahinang tawag ni Belle habang dahan-dahang lumalapit. Napatigil ako sa aking ginagawa. Tinitigan ko siya ng matagal. Walang galit sa aking puso, ngunit may malinaw akong ranhong nakatayo sa pagitan aming dalawa. Anong ginagawa mo rito, Belle? Ang tanong ko habang pinupunasan ng mesa. Lumuhod si Belle sa gilid ng aking sapa at nagsimulang umiyak ng walang tunog. Ate Lia, pakiusap, patawarin mo ako, naging napakasama ko sa'yo. Inisip ko lang ang sarili ko at si Ramon. Ngayong wala na si Ramon at formal na siyang inaresto ng mga pulis dahil sa estafa at panggagahasa sa mga kasunduan, na-realize ko kung gaano ako naging tanga. Ibinaba ko ang aking hawak na basahan. Nalaman ko mula kay Daniel na tinulungan niya si Belle na maghain ng demands laban kay Ramon para sa annulment at para formal na ihiwalay ang mga utang nito mula sa pangalan ni Belle. Hindi ko babayaran ang mga utang mo, Belle, ang malinaw kong paalala sa kanya. Hindi po pera ang hinihingi ko ngayon, Ate Lia, ang mabilis na sagot ni Belle habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Gusto ko lang pong magbago, gusto ko pong matutong magtrabaho para sa sarili ko at sa mga anak ko. Pumapayag po ba kayong turuan ako at kumuha sa akin bilang tagatulong sa paggagawa ng mga kakanin mo? Kahit magkano lang po ang sweldo, tatanggapin ko. Tinitigan ko ang aking hipag. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko sa kanyang mga mata ang tunay na pagsisisi at ang kagustuhang tumayo sa sariling mga paa nang walang inaasahang tulong mula sa iba. Ang tunay na pagtulong sa kapwa ay hindi ang pagbibigay ng pera para ipangtustos sa kanilang kapabayaan, kundi ang pagbibigay sa kanila ng pagkakataon at karunungan upang itama ang kanilang buhay. Magsisimula ka bukas ng 3:00 ng madaling araw, Belle, ang sabi ko habang inaabot sa kanya ang isang malinis na apron. Walang pamilya-pamilya sa trabahong ito. Kapag huli ka o kapag hindi malinis ang gawa mo, tatanggalin kita. Umiyak si Belle sa kagalakan at mabilis na tinanggap ang apron. Salamat, Ate Lia. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Sa kabilang banda, nakuha na rin ng mga pulis si Ramon sa tulong ng mga ebidensyang inihain ni Daniel. Ang batas ay formal ng gumagalaw upang ipataw ang nararapat na parusa
sa taong sumira sa katahimikan ng maraming tao. Naging mabilis ang pag-unlad ng aming maliit na negosyo. Sa tulong ni Belle na maagang gumigising araw-araw para magmisa ng harina at mag-ayos ng mga hulmahan, naging mas mabilis ang aming produksyon. Ang dating maliit na sapat sa palengke ay naging isang formal na pwesto na may malaking signboard na nakasulat, Lia's Traditional Kakanin. Isang umaga, habang busy kami sa pagpapak ng mga order para sa isang malaking birthday party, huminto ang isang sasakyan sa harap ng aming pwesto. Bumaba si Doña Elena kasama si Daniel. Malaki ang ipinagbago ng aking biyanan. Ang dating aroganting mukha na puno ng panlalait ay pinalitan ng karunungan at panggigipit ng buhay. Dahil sa tulong ng medikal na payo at ng patuloy na pangaral ni Daniel, naintindihan na niya ang kanyang mga pagkakamali. Dahan-dahang lumapit si Doña Elena sa aking pwesto. Nakatitig siya sa akin at kay Belle na masayang nagtatrabaho ng magkasama. May hawak siyang isang kulay rosas na kahon na may balot na ribon. Lia, ang mahinang tawag ni Doña Elena. Napatigil ako sa pag-aayos ng biko at humarap sa kanya. Magandang umaga po, Mama. Lumapit ang matanda at inilapag ang kahon sa mesa. Gusto ko lang sanang ibigay ito kay Sofia para sa kanyang ikasampo na kaarawan ngayong araw. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Sa loob nito ay ang orihinal na pares ng gintong hikaw ng Pamilya Santos, isang pamana na dati ay ipinangako ni Doña Elena na ibibigay lamang sa pamilya ng kanyang paboritong anak, na si Belle. Ngunit kailanman ay ayaw niyang ipahawak sa akin o kay Sofia. Tanggapin mo, Lia, ang pakiusap ni Doña Elena habang may luhang nangingilid sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako sa 13 taon na pinatira kita sa bahay ko, ngunit itinuring kitang alipin. Naging bulag ako sa tunay na halaga ng isang mabuting menora. Ngayong nakikita ko kung paano mo itinayo ang sarili mo at kung paano mo tinuruan ang anak ko at si Belle na maging totoong tao, na-realize ko na ikaw ang tunay na haligi ng pamilyang ito. Tinitigan ko ang aking biyanan, ang galit sa aking puso ay tuluyan ng napalitan ng kapayapaan. Hindi ko na kailangang maghiganti o manakit ng iba, dahil ang mismong tagumpay at paninindigan ko ang naging pinakamalakas na leksyon para sa kanila. Pinatatawad ko na po kayo, Mama, ang sagot ko, habang ngumingiti ng bahagya. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ako sa lumang buhay. Magiging mabuting ina ako kay Sofia at igagalang ko kayo bilang lola ng anak ko. Ngunit ang buhay ko ngayon ay ako na ang humahawak. Tumango si Doña Elena habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Naiintindihan ko, Lia, at napakalaki ng respeto ko sa paninindigan mo. Tumingin ako kay Daniel na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ngumiti siya sa akin, isang ngiti ng buong pagmamalaki at pagtanggap na ang kanyang asawa ay hindi na muling magiging alipin ng sinuman. Nakalipas ang 6 na buwan. Ang maliit na pwesto ng Lia's Traditional Kakanin sa palengke ay naging isang sikat at pormal na kainan na sa aming bayan. Sa tulong ng aking matalik na kaibigang si Tess, sa pamamahala ng pondo, at sa sipag at tiyaga ni Belle sa paggawa ng mga kakanin araw-araw, unti-unting nakilala ang aming mga produkto sa iba't ibang karatig bayan. Araw ng linggo, walang pasok sa paaralan si Sofia. Habang nakaupo siya sa isang maliit na mesa sa tabi ng counter at masayang nag-aaral, dahan-dahang pumasok si Daniel sa kainan. May hawak siyang 2 malaking folder ng mga papeles at isang maliit na buke ng mga sariwang bulaklak. Magandang tanghali, Lia, ang masiglang bati ni Daniel habang inilalapag ang mga bulaklak sa aking mesa. Magandang tanghali, Daniel, ang sagot ko habang ipinagpapatuloy ang pag-aayos ng resibo. Anong mga papel yan? Inilapag ni Daniel ang mga folder sa aking harap. Ito ang opisyal na dokumento mula sa bangko at sa korte. Tapos na ang kaso laban kay Ramon. Ang lahat ng utang na pilit niyang ipinapasa sa pangalan ko at sa bahay ng pamilya ay pormal ng naisawalang bisa ng korte. At ang pangalawang folder? Dahan-dahan niyang binuksan ang pangalawang folder at itinuro ang nakasulat doon. Ito ang bagong titulo ng bahay at lupa ng Pamilya Santos. Pormal ko nang inilipat ang kalahati ng pagmamay-ari sa pangalan mo at ni Sofia, bilang pagtupad sa huling habilin ni Papa
at bilang garantiya na walang sino man sa pamilya ko ang makakapag-alis sa inyo sa hinaharap. Napatigil ako at tinitigan ang mga dokumento. Nakita ko sa mga mata ni Daniel ang isang lalaking hindi na nakatali sa maling pakikipagsabwatan o takot sa kanyang pamilya, kundi isang lalaking natutong maging tunay na haligi at tagapagtanggol ng kanyang sariling asawa at anak. Salamat, Daniel, ang mahinang sabi ko. Ngunit ang pinakamahalagang proteksyon para sa akin at kay Sofia ay hindi ang papel na ito, kundi ang katotohanang natuto na kaming tumayo sa sarili naming mga paa. Alam ko, Leah, ang ngiti ni Daniel habang nakatitig sa akin ng may buong pagmamahal at respeto. Hindi ko hinihingi na bumalik ka agad sa lumang buhay natin. Gusto kong patunayan sa iyo araw-araw na nararapat akong maging kasama mo sa bagong buhay na itinayo mo. Hihintayin kita, kahit gaano matagal. Lumapit si Sofia mula sa kanyang mesa at humawak sa kamay naming dalawa ni Daniel. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang isang tunay at buong ngiti sa mukha ng aking anak. Isang ngiting walang takot, walang pangamba, at puno ng pag-asa sa hinaharap. Tumingin ako sa labas ng kainan. Maliwanag ang sikat ng araw sa buong bayan. Ang 13 taon ng pagtitiis, panlalait, at pagiging alipin sa sariling tahanan ay tuluyan ng natapos. Hindi dahil sa may nagligtas sa akin, kundi dahil pinili kong bumangon, lumaban, at hawakan ang sarili kong kapalaran.